Saging na lang ako. Watch what you're doing! Sorry po, ma'am. Catherine? Alam mo, palibhasa sama ka ng sama dito kay Ferdinand, kaya yan. Napapabayaan mo na ang trabaho dito sa bahay. Sorry po. Tama na yan, Amara. Kinakampihan mo pa. Kaya yan eh. Walang concentration dito sa trabaho niya. Ay, nako. Alam mo, bata pa tong si Catherine eh. Kung tutusin, hindi naman siya dapat nagtatrabaho. Hindi siya dapat maid. Ang dapat sa kanya, nag-aaral. Come to think of it, you should be in school, Catherine. Dapat sa'yo, nag-aaral ka. Hindi ka nakatigil lang dito sa bahay. Oo nga. Alam mo, Catherine, bakit hindi ka mag-aaral? Di ba? What do you think, Mylene? Kayo pong bahala. Ayos lang sa akin. Oh. Unbelievable. Ferdinand, ano ba? Kinukup mo na nga dito sa pamamahay natin. Ngayon, gusto mo pang bigyan ng diploma. Oh, what's wrong? Alam mo, Ferdinand, I won't be surprised if we wake up one of these days, tapos noon, makikita na lang natin yung sarili natin at tayo na lang din yung nagsisilbi sa sarili natin. Di ba? You know what? We have to talk. And you, Catherine, clean up your mess. Excuse me. Too much pork for Amara. Alam mo, hindi na tama itong ginagawa mo, Ferdinand, ha? You know what? You're being too nice to that Catherine. Eh, ano naman ba ang problema dun? Ginagawa ko na naman to noon pa sa foundation, eh. Eh, lalo pa kay Catherine na nakakatulong sa atin. Saka alam mo, hindi ka naman ganyan dati. Eh, dahil naman kasi sobra-sobra na yung pag-charity mo sa kanya. At pag nakuha na nila ang lahat ng gusto nila sa'yo, hindi ka na nila maaalala niyan. Ano naman masama doon, Amara? Gusto ko lang naman makatulong, eh. And what about Mylene? Hindi mo ba inisip na baka mamaya, magtatampo na naman yung anak mo sa'yo? Alam mo, umayag na si Mylene na pag-aralin ko si Catherine. Ikaw lang naman tong may ayaw, eh. Alam mo, Amara, hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit gano'n na lang kainit ang dugo mo sa batang yun. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, ah. Sir, huwag niyo na lang kaya akong pag-aralin. Ayoko po kasi magtalo na naman kay ni Ma'am Amara dahil sa akin, eh. Huwag mo na lalahanin yun. Nakausap ko na si Amara tungkol doon. Tsaka, hindi naman siya tutulong sa'yo, eh, kung di ako, eh. Isa pa, nai-enroll na kita at nabilan na kita ng uniforme. Talaga ho? Nay, papasok na ako sa eskwela sa isang araw. Talaga? Ang galing naman. Sana, minsan ako naman maghatid kay Mylene at saka sana ako rin yung magdadala ng baon mo, anak. Mangyayari din po yun. Pasensya ka na, Mylene, sabit na sabit lang talaga ako. Tagal kasi natin hindi nagkasama, eh. Tignan mo nga, laki-laki mo na. Ni hindi man lang kita naalagaan. Julian, sabi nga pala ni Doktora, malapit ka na raw gumaling. Makakasama mo na rin ang anak mo. Oo, Ferdinand. At magtutulungan tayo para mapalaki natin ng maayos si Mylene. At para hindi na niya pagdaanan lahat ng mga pinagdaanan ko. Kakalimutan na natatanggap ka lang, ha? Ako pa rin ang pamilya mo. Kailangan ko na pong umalis. Hinahanap na po kasi ako ni Inay, eh. Inay? Mylene, ako yung nanay mo.
Si Inay Ising po, yung yaya po namin sa bahay. Nanay Ising din po kasi yung tawag ko sa kanya eh. Birthday niya po kasi ngayon. Maylin, mamaya na. Dito ka na lang muna sa totoong mong nanay, ha? Ikaw muna, ha? Mamaya ka na umalis. Samahan mo muna ako dito. Kwentuhan muna tayo.